May napansin ba kayo na paggising sa umaga, parang ang bigat ng tuhod, balakang o daliri? Yung tipong kailangan mo munang himasin ang binti bago tumayo, tapos dahan-dahan kasi baka sumakit bigla. O kaya naman, pag malamig ang panahon, mas nag-iingay ang mga buto at para bang mas umiinit ang rayuma sa katawan. Kung lagi ninyong nararanasan yan, hindi kayo nag-iisa. Ang rayuma ay isa sa pinakakaraniwang reklamo ng mga may edad at minsan nakakaapekto na sa pang-araw-araw na galaw, lakad at maging sa pagtulog. Pero ang magandang balita, hindi ibig sabihin na kung may rayuma ka ngayon, ay habang buhay mo na itong mararamdaman. May mga natural na paraan na talagang tumutulong para gumaan ang pakiramdam, mabawasan ang pamamaga at mabawasan ang kirot ng hindi agad umaasa sa gamot. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga simpleng gawin at natural na solusyon na talagang makakatulong sa kasu-kasuan ninyo. Minsan kasi akala natin kailangan laging mamahalin na supplement. Pero ang totoo, maraming pwedeng gawin sa bahay na kayang magbigay ng ginhawa. Unahin natin ang isa sa pinaka-epektibong teknik na madalas hindi napapansin ng maraming senior, ang mainit at malamig na compress. Magugulat kayo kung gaano kasimple pero gaano kalaki ang epekto nito. Kapag sumasakit ang tuhod o balakang, subukan ninyong maglagay ng warm compress ng 10 hanggang 15 minuto. Yung tipong hindi masyadong mainit para hindi manginit ang balat, pero sapat para maramdaman na parang nagre-relax ang muscle at kasukasuan. Ang init kasi ay tumutulong para dumaloy ang dugo at ma-relax ang stiff na parte ng katawan. Pagkatapos ng warm compress, pwede ninyong sundan ng malamig na compress para mabawasan naman ang pamamaga. Hindi kailangan ng mamahalin na device. Kahit yelo lang na nakabalot sa malinis na tuwalya ay sapat na. Yung iba ginagawa ito tuwing gabi para masarap ang tulog. May isa pang natural na paraan na talaga namang subok ng maraming senior, ang pag-inom ng salabat o ginger tea. Ang luya kasi ay kilala bilang natural na anti-inflammatory. Ibig sabihin nakakatulong siya para humupa ang pamamaga ng kasu-kasuan. Kapag may rayuma, madalas may inflamasyon sa loob ng joints kaya masakit kapag pinipilipit, binabaluktot o ginagamit sa bigat ng katawan. Ang luya ay parang natural na gamot na nag-aayos at nagpapakalma sa loob ng kasu-kasuan. Mas maganda kung fresh luya talaga ang gagamitin, hindi instant. Magpakulo lang ng tubig, pitpitin ang luya. Ilagay sa kumukulong tubig ng ilang minuto at inumin habang mainit. Pwede rin lagyan ng kaunting honey kung gusto ninyo ng mas masarap na lasa. Maraming seniors ang nagsasabi na kapag araw-araw nila itong ginawa, mas gumagaan ang pakiramdam ng tuhod at likod. Isa pa sa mga madalas kalimutan pero napaka-epektibong pang-kontrol sa rayuma ay ang tamang galaw. Hindi ibig sabihin strenuous exercise o mabibigat na workout. Ang kailangan lang ay dahan-dahan pero consistent na paggalaw ng kasu-kasuan. Kasi kapag hindi ginagalaw ang joints, mas mabilis silang tumitigas at mas sumasakit. Gumawa lang ng simpleng stretching sa umaga at bago matulog. Halimbawa, pag-upo sa gilid ng kama, iikot ang paa clockwise ng 10 beses tapos counterclockwise. Simple lang, pero napakalaking tulong para hindi manigas ang tuhod at ankle. Yung iba ginagawa rin ng gentle standing marches, yung nagmamarch in place na dahan-dahan lang para ma-relax ang balakang. Kung nahihirapan kayong tumayo, gawin muna ninyo sa upo. Ang mahalaga, gumagalaw ang kasu-kasuan araw-araw. Tandaan, hindi lumalakas ang hindi ginagamit. May isa pa akong napakalakas na tip para sa inyo. Kung mahilig kayong kumain ng mga pagkaing maaalat, sobrang matatamis o mga processed food, subukan ninyo itong bawasan. Maraming seniors ang hindi alam na ang asin ay isa sa pinaka-nagpapalala ng pamamaga sa kasu-kasuan. Kapag mataas ang sodium sa katawan, mas nag-iipon ng likido ang mga tissues at mas umiinit ang rayuma. Hindi ibig sabihin bawal ang lahat, pero piliin ang mas natural na pagkain. Halimbawa, imbes na instant noodles sa umaga, mas mainam ang sabaw na may gulay. Imbes na dilata, mas piliin ang fresh na ulam.
Kapag binawasan ninyo ang alat at processed food, mapapansin ninyong mas hindi nag-iinit ang kasukasuan ninyo. Habang pinag-uusapan natin ang mga natural na paraan, gusto ko ring ipaunawa na mahalagang kilalanin ang katawan. Kapag sumasakit, hindi ito humihingi ng fancy treatment. Ang hinihingi niya ay pahinga, tamang galaw at tamang pagkain. Maraming seniors ang napapagod dahil iniisip nila na dapat tiisin, pero hindi kailangan tiisin. Ang kailangan ay alagaan, kausapin at tulungan ang katawan para humupa ang kirot. Lagi ninyong tandaan, hindi hadlang ang edad para gumaan ang pakiramdam. Kahit senior na, may mga paraan para maging magaan ang lakad, hindi mabilis mapagod at hindi masyado umiinit ang kasukasuan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga natural na pagkain at herbs na subok talaga para sa rayuma. Mga pagkain na makakatulong para lumiit ang pamamaga, lumakas ang joints, at mas maging komportable ang katawan. Kung gusto ninyong malaman ang mga pagkain na kayang magpababa ng rayuma, ituloy ninyo ang panonood. Kung nandito pa kayo, comment made it. Mga senior, ituloy natin ang usapan tungkol sa pagpapagaan ng rayuma sa pinakanatural at pinakakayang gawin na paraan sa bahay. Kung napanood ninyo ang part 1, napag-usapan natin kung paano nakakatulong ang warm at cold compress, ang salabat, ang tamang galaw ng kasukasuan, at ang pag-iwas sa sobrang alat. Yung mga simpleng hakbang na iyon, kapag ginawa araw-araw, nagdadala ng malaking ginhawa. Pero hindi doon nagtatapos ang journey ninyo patungo sa mas gaan at mas malayang paggalaw. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung mga pagkain, herbs, at simpleng habits na kayang gawing mas magaan ang pakiramdam ng katawan. Isa sa mga pinakasubok at pinakakilala ng mga Pinoy pagdating sa rayuma ay ang malunggay. Hindi lang siya gulay, kundi isa itong napakalakas na natural na gamot laban sa pamamaga. Maraming nutrients ang malunggay na tumutulong sa buto at kasukasuan. Kung napapansin ninyo, kapag may sabaw na may malunggay, parang mas gumagaan ang katawan at mas komportable ang galaw. Hindi ito imahinasyon. Totoo talaga ang epekto nito dahil mataas ang antioxidants ng malunggay. Mas maganda kung madalas itong kainin kahit 3 o 4 na beses sa isang linggo. Hindi kailangan mamahalin, hindi kailangan biglen, basta consistent. Sunod naman natin ang luyang dilaw o turmeric. Baka narinig ninyo na ito pero hindi pa talaga nasusubukan. Sa ibang bansa, isa ito sa pinakatinitingalang natural anti-inflammatory. Ang luyang dilaw ay may curcumin, isang sangkap na tumutulong para humupa ang pamamaga sa kasukasuan. Mas mabisa ang turmeric kapag hinaluan ng kaunting paminta dahil tumataas ang absorpsyon ng katawan. Pwedeng gawing tsaa, pwedeng ihalo sa sabaw o idagdag sa niluluto ninyong gulay. Yung iba ginagawa itong golden milk, yung turmeric na hinalo sa gatas. Pero kahit simpleng turmeric tea lang, iniinom sa umaga o bago magpahinga, ramdam na ramdam ang epekto. Kung pag-uusapan naman ang pagkain na mataas sa omega fats, hindi mawawala dyan ang mga isdang Pinoy tulad ng bangus, sardinas at galunggong. Marami sa inyo ang lumaki na sa pagkaing isda, pero baka hindi ninyo alam na ang taba ng isda ay tumutulong para pigilan ang pamamaga sa loob ng joints. Kaya pala yung mga seniors na palaging kumakain ng isda ay mas magaan ang pakiramdam ng tuhod at balakang. Simple lang ang rules dito. Kung kaya ninyong kumain ng isda 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, malaking tulong yon. Kung sardinas ang kaya ng budget, pwede rin. Basta bawasan ninyo ng kaunti ang alat sa pamamagitan ng paghalo sa gulay o paghugas. Isa pa sa pinakasimpleng pagkain na may malaking benepisyo ay ang saging. Hindi dahil sa tamis, kundi dahil mataas ito sa potassium. Ang potassium ay tumutulong para maiwasan ang fluid retention at pamamaga. Kung kulang sa potassium ang katawan, mas mabilis mamaga ang mga joints. Kaya ang isang pirasong saging kada araw ay hindi lang pampalakas ng energy, kundi pampakalma rin sa kasukasuan. Yung iba mas prefer ang lakatan, iba naman saba. Kahit ano pwede, basta natural at hindi processed.
Ngayon pag-usapan natin ang isa sa pinaka-underrated pero pinakamahalaga sa rayuma, ang pag-inom ng tubig. Maraming senior ang parang hindi na sanay uminom dahil pakiramdam nila laging busog. Pero ang kulang sa tubig ay nagpapalagkit at nagpapasikip ng galaw ng joints. Parang makina na walang langis. Kapag hindi hydrated ang katawan, mas masakit ang tuhod, likod at balakang. Kung hindi kayo sanay uminom ng malamig na tubig, subukan ang warm water. Mas madali itong tanggapin ng katawan, mas banayad sa tiyan, at mas mabilis ang epekto. Mahalaga ring uminom bago kumain, pagkatapos gumalaw at bago matulog. Gusto ko ring itanong sa inyo ito. Napansin niyo ba na mas sumasakit ang rayuma kapag mataas ang stress? Totoo ito. Kapag stressed ang tao, mas tense ang muscles at mas mababa ang tolerance ng joints. Kaya may mga araw na parang walang dahilan, pero ang kasu-kasuan ay sumasakit nang hindi mo maintindihan. Ang stress ay nagpapalala ng inflammation. Kaya isa sa pinakamahalagang natural na paraan ay ang paghanap ng tahimik na oras sa isang araw para huminga ng malalim, magpahinga at mag-relax. Hindi kailangan mag-yoga. Hindi kailangan complicated. Kahit simpleng pag-upo sa balcony, paghinga ng mabagal, at pag-iwas muna sa problema ng bahay ay sapat na para humupa ang tensyon sa katawan. May isa pa akong epektibong payo para sa inyo. Iwasan ang matagal na pagkakaupo. Kapag matagal ang pagkakaupo ng senior, lalo na kung mababa ang upuan, tumitigas ang joints. Pag tayo, biglang sasakit. Subukan ninyong tumayo tuwing 30 minuto at mag-stretch ng leeg, braso at tuhod. Kahit 10 segundo lang, kahit simpleng pag-ikot ng paa habang nakaupo. Ang layunin ay hindi palakasin, kundi huwag patigasin. Kung napansin ninyo, ang lahat ng sinasabi ko ay hindi komplikado. Hindi kailangan ng mamahaling devices o gamot. Ang kailangan lang ay alagaan ang katawan araw-araw. Minsan ang pinaka-epektibong solusyon ay ang pinaka-simple. Sa part 3, pag-uusapan natin ang mga natural oils, masahe techniques, at mga gawain sa bahay na nagpapababa ng sakit. Kung gusto ninyong malaman ang mga ito, ituloy ninyo ang panonood. Kung umaabot pa kayo dito, comment Herbal Ginhawa. Mga senior, nandito na tayo sa part 3. At ngayong napag-usapan na natin ang mga pagkain, herbs at mga simpleng habit na nakakatulong sa rayuma, gusto ko naman kayong dalhin sa isa pang napakahalagang bahagi ng pag-alaga sa kasukasuan. Ito ay ang tamang paraan ng pag-apply ng natural oils, pagmasahe, at ang mga gawain sa bahay na talagang nagpapababa ng pananakit. Marami sa inyo ang lumaki sa mga panahon na ang masahe ay hindi lamang pamparelax, kundi panggamot din. At tama kayo, dahil sa edad na 60 pataas, mas lumalakas ang epekto ng tamang haplos at tamang langis sa joints. Simulan natin sa mga natural oils na talagang ginagamit na ng mga ninuno natin. Unang-una na dyan ang Virgin Coconut Oil o VCO. Ang VCO ay hindi lang pampaganda ng balat, kundi napakaganda rin para sa joints dahil natural itong anti-inflammatory. Kapag pinahid sa tuhod, balakang o kamay, makakatulong to para ma-relax ang stiff na muscles at mapababa ang pamamaga. Hindi naman kailangang mamahalin ng brand. Kahit anong VCO, basta pure. Ang maganda rito ay mabilis itong maabsorb ng balat kaya hindi malagkit. Subukan ninyong ipahid ito pagkatapos maligo, habang mainit pa ang katawan. Mas mabilis ang epekto kapag relaxed ang muscles. Pangalawa sa mga pinakamabisang oil ay ang olive oil. Baka iniisip ninyo pang luto lang ito. Pero sa totoo lang, ang olive oil ay may natural anti-inflammatory properties na parang gamot sa kasu-kasuan. Sa ibang bansa, ginagamit nila ito bilang pangmasahe sa mga senior, lalo na sa tuhod at lower back. Bakit? Dahil may kakayahan itong magpababa ng paninigas at magpalambot sa balat habang dinadala ang init sa loob ng joints. Hindi kailangan marami. Kunting olive oil lang sa palad, ikuskus ng mabuti sa pagitan ng kamay, at dahan-dahang i-apply sa parte ng masakit. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakamahabang tradisyon sa Pilipinas,
ang paggamit ng langis na may halong herbs. Marami sa mga matatanda natin sa probinsya ang gumagamit ng langis ng niyog na may luya. Pinakukuluan nila ang ginayat na luya sa langis, tapos iyon ang pangmasahe. Ito ay hindi basta remedy lang, kundi isa talagang subok na paraan para mapababa ang sakit. Ang luya ay natural na warm herb, kaya pag nahalo sa oil, lalo itong nagpapalakas ng daloy ng dugo. Ang magandang gawin dito ay painitin ng kaunti ang langis bago ipahid. Huwag masyadong mainit, sapat lang para maramdaman ang init na umiikot sa kasukasuan. Pero tandaan ninyo, mga senior, hindi lahat ng masahe ay nakakabuti. May tamang paraan ng paghagod para hindi lalo masaktan ang joints. Kapag nagmamasahe, dapat dahan-dahan lang, circular motion at hindi minamadali. Ang layunin natin ay i-relax ang kalamnan sa paligid ng joints, hindi i-push ang mismong buto. Kapag masyado malakas ang masahe, lalo itong nagbibigay ng pressure sa cartilage at imbis na gumaling, masasakit. Kaya kung may apo kayo o anak na marunong magmasahe, turuan ninyo sila na dahan-dahan lang dapat at huwag tatamaan ang mismong buto. Ang masahe ay dapat parang hangin na umiikot sa paligid, hindi parang martilyong tumatama sa tuhod. Isa pa sa pinaka-underrated na gawin sa bahay ay ang warm bath o pagbababad ng paa sa maligamgam na tubig. Kung hindi kaya ng buong katawan, kahit paa at binti lang ay sapat na. Maraming seniors ang nagsasabing kapag binabad nila ang paa nila sa maligamgam na tubig na may asin, parang gumagaan hindi lang ang paa, kundi pati ang tuhod. Bakit? Dahil ang warm water ay nagbubukas ng blood vessels, binabawasan ang stiffness, at tinutulungan ang muscles na mag-relax. Pwede ninyong haluan ng kaunting asin o kaunting luya. Gawin ito ng 10 o 15 minuto at pagkatapos, tuyuin ng mabuti ang paa at legs para hindi malamigan. Kung usapang ginhawa naman sa bahay, isang napakasimpleng paraan ay ang tamang pag-aayos ng upuan. Maraming seniors ang hindi alam na ang mali o mababang upuan ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit sumasakit ang tuhod at balakang. Kapag mababa ang upo, mas mabigat ang pressure sa kasukasuan sa tuwing tatayo ka. Kaya kung kaya, gumamit ng upuan na sakto ang taas para ang tuhod ninyo ay nasa tamang anggulo. Makakatulong ito para hindi masyadong mapuwersa ang cartilage at muscles. Pag-usapan din natin ang isa pang natural na technique, ang heat therapy sa gabi at cold therapy sa umaga, o depende sa nararamdaman ninyo. Halimbawa, kung stiff ang joints paggising, mas bagay ang warm compress. Pero kung namamaga at parang mainit ang kasukasuan, mas bagay ang cold compress. Ang katawan ninyo ang magsasabi kung ano ang tamang gawin. Makinig lang kayo sa pakiramdam. May isa pa akong gustong idagdag na minsan nakakalimutan ng marami. Ito ay ang tamang paglakad. Hindi kailangang mabilis. Hindi kailangang malayo. Ang kailangan ay consistent. Kahit 3 minuto lang ng paglakad sa loob ng bahay, tapos dagdagan ng isa pang 3 minuto mamaya tapos ulitin sa hapon, ay sapat para ma-maintain ang flexibility ng joints. Kapag hindi ginagalaw, mas masakit. Kapag dahan-dahang ginagamit, mas gumagaan. Tandaan ninyo, ang rayuma ay ayaw ng matagal na pahinga pero gusto ng tamang galaw. Sa susunod na parte, pag-uusapan natin ang mga advanced na natural tips at daily routines para gawing mas malakas ang joints at mas humupa ang sakit. Ito ang mga ginagawa ng maraming matatandang malalakas kahit nasa edad na sila. Kung umaabot pa kayo dito, comment haplos parati. Mga senior, nasa part 4 na tayo at dito natin pag-uusapan ang mas advanced na natural routines at pang-araw-araw na gawin para mas humupa ang rayuma at para mas lumakas ang kasukasuan ninyo. Kung napansin ninyo, mula sa part 1 hanggang part 3, ang lahat ng tips ay simple, natural at kayang gawin kahit nasa bahay lang. Pero minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nangyayari kapag pinagsama-sama ang mga maliliit na gawi. Parang pag-aalaga ng halaman. Hindi araw-araw malaki ang nakikita mong pagbabago, pero sa dulo, lumalakas ito at nagiging matibay. Ganito rin ang joints natin. Kapag araw-araw mong inaasikaso kahit konti lang, mas lumalakas sila at mas lumalayo sa biglang pagsakit.
Isa sa pinakaimportante sa mga advanced technique ay ang tamang paglakad at tamang pagtimbang ng katawan. Alam kong maraming senior ang nasanay na sa pag-upo buong araw dahil mas komportable at mas tahimik. Pero ang hindi alam ng karamihan ay ang sobrang pag-upo ay nagpapahina sa muscles na sumusuporta sa joints. Kapag mahina ang muscles, mas napupuwersa ang buto. Kaya nga sabi ko lagi, hindi kailangan malakas ang workout. Ang kailangan ay tamang lakad. Kahit 5 minuto lang ng paglakad sa umaga, 5 minuto sa tanghali, at 5 minuto sa hapon ay sobrang laking tulong para sa kasukasuan. Hindi ito para mapagod, kundi para mapanatiling gumagalaw ang dugo at muscles sa paligid ng joints. Pero kailangan tama ang paglakad. Kapag mabilis at bigla-bigla, mas sasakit ang tuhod. Ang tamang paglakad para sa seniors na may rayuma ay dahan-dahan pero steady. Yung hindi masyadong nakatungo ang likod at hindi masyadong nakalean forward. Mas maganda kung nakatingin ka sa direksyon na pupuntahan mo, hindi sa sahig. Mas magiging light ang pressure sa tuhod kapag tama ang posture. Isa rin sa dapat ninyong subukan ay ang ankle rotations at knee lifts. Kapag umaga na at bago tumayo sa kama, iikot ninyo ang paa clockwise at counterclockwise. Pagkatapos, subukan ninyong mag-knee lifts habang nakaupo. Hindi kailangan taas na taas. Kahit ilang pulgada lang pero paulit-ulit ay sapat para ma-warm up ang joints. Marami ng senior na gumagawa nito. At sinasabi nila na mas hindi sumasakit ang tuhod nila paglakad. Ngayon naman pag-usapan natin ang isa sa pinaka-epektibo pero madalas nakakaligtaan, ang tamang pagtulog. Maraming seniors ang hindi alam na ang posisyon sa pagtulog ay may malaking epekto sa rayuma. Halimbawa, kung masakit ang balakang, subukan ninyong matulog ng nakatagilid at lagyan ng unan sa pagitan ng tuhod. Hindi lang ito pampakalma, kundi tumutulong itong i-align ang hips at legs para hindi magkaroon ng unnecessary pressure habang tulog ka. Kung masakit ang likod, subukan naman ang unan sa ilalim ng tuhod kapag nakatihaya. Kapag tama ang posisyon sa pagtulog, mas hindi naiipit ang joints at mas masarap ang gising. May isa pang natural routine na talagang nakakatulong, ang pag-iwas sa biglang lamig. Alam ninyo yan. Kapag malamig ang panahon, mas nagte-tense ang muscles at mas sumasakit ang joints. Kaya magandang maghanda lagi ng warm shawl o jacket sa gabi o sa umaga. Kung may electric fan kayo sa kwarto, siguraduhin lang na hindi ito direktang nakatutok sa tuhod, likod o balakang. Ang hangin kasi ay nagpapabigat ng pakiramdam kapag may rayuma. Mas mainam na protektado ang katawan. Isunod naman natin ang tinatawag na joint unloading technique. Ito ay isang simpleng paraan para mabawasan ang pressure sa kasukasuan kapag may ginagawa kayo. Halimbawa, kung nagluluto kayo, maglagay ng maliit na upuan malapit sa stove para paminsan-minsan umupo habang naghihintay. Huwag hayaan na nakatayo ka ng sobra habang may ginagawa. Kung naglalaba o nagluluto, pwede kang mag-change posisyon, dahan-dahan lang para hindi sumakit ang tuhod. Kapag binabawasan natin ang stress sa joints sa pang-araw-araw na gawain, mas hahaba ang buhay ng cartilage at mas kaunti ang sakit. May gusto pa akong idagdag na madalas nakakalimutan, ang pag-iwas sa biglaang pagyuko at pag-angat ng mabibigat. Kapag may rayuma, ang joints ay mas sensitibo. Kaya dapat iwasan ninyo yung tipong yuyuko bigla para pumulot ng bagay sa sahig. Ang mas tamang paraan ay ibaba ang isang tuhod o humawak sa upuan para suportado ang katawan. Kung may iangat, kahit kaunting kilo lang, siguraduhin na malapit ito sa katawan bago iangat para hindi masyadong magpuwersa sa likod at tuhod. At syempre, papasok din dito ang pinakamahalaga sa lahat, ang consistency. Kahit gaano kaganda ang oils, herbs, pagkain at paggalaw, kung hindi ginagawa araw-araw, mahirap makita ang resulta. Kaya subukan ninyong gumawa ng simpleng routine. Halimbawa, paggising sa umaga, warm water, konting stretching, konting ikot ng paa at dahan-dahang paglakad. Sa tanghali, konting pahinga at pagupo sa tamang posisyon. Sa gabi, warm compress kung stiff, cold compress kung namamaga.
Simple lang pero malaki ang epekto kapag paulit-ulit. Sa part 5, ibibigay ko ang final at pinaka-motivating na payo tungkol sa pangmatagalang pag-alaga sa kasukasuan. Gusto kong matapos ninyo ang video na may lakas ng loob at may malinaw na gabay sa araw-araw. Kung nandito pa kayo, comment gaan galaw. Mga senior, nandito na tayo sa huling bahagi. At bago ko ibigay ang pinakamahalagang mensahe para sa inyong lahat, gusto ko munang itanong ito. Ilang taon na ba ninyong tinitiis ang rayuma? Ilang beses na ba kayong nagising sa umaga na parang ayaw gumalaw ng tuhod? Ilang lakad na ang hindi ninyo nasamahan dahil masakit ang balakang? Ilang beses ninyong sinabi na, ay nako, tumatanda na talaga. Pero ang totoo, hindi dahil tumatanda ka ay dapat masanay ka na lang sa sakit. Hindi ibig sabihin na senior ka na ay wala ka ng kontrol sa katawan mo. Maraming seniors ang lumalakas pa nga habang tumatanda dahil tama ang routine, tama ang pagkain at tama ang pag-aalaga. Kung mapapansin ninyo, lahat ng napag-usapan natin mula part 1 hanggang ngayon ay hindi komplikado. Walang mahal na produkto, walang kakaibang kagamitan, walang delikadong gamutan. Ang pinakamalalakas na solusyon sa rayuma ay yung mga natural, simple at kayang isama sa pang-araw-araw. Kapag ginawa ninyo ang mga maliliit na bagay na ito, hindi agad pero pasok ng pasok sa katawan ninyo ang ginhawa. Parang unti-unting pagluluwag ng sinturon na matagal nang masikip. Hindi mabilis, pero ramdam. Gusto kong balikan sandali ang pinakamahalagang prinsipyo ng Rayuma Care. Walang iisang lunas. Ang tunay na solusyon ay kombinasyon ng tamang galaw, tamang pagkain, tamang pahinga, at tamang pag-iwas. Halimbawa, yung warm compress na ginagawa ninyo tuwing umaga, hindi iyon sapat kung hindi ninyo aalalayan ng konting stretching. Yung salabat o turmeric tea na iniinom ninyo, hindi iyon magiging full effect kung puro maalat pa rin ang kinakain ninyo. At yung oil massage na ginagawa ninyo sa gabi, mas gaganda ang epekto kung hindi kayo nakaupo ng matagal sa mababang upuan buong araw. Lahat sila nagtutulungan, lahat sila bahagi ng pag-alaga. Isa pa sa gusto kong ipaalala ay ang kahalagahan ng awareness. Kung senior ka, kailangan kilala mo ang sarili mong katawan. Alam mo kung kailan stiff ang tuhod, kailan nagiinit ang joints, kailan kulang ang tubig, at kailan kailangan ng pahinga. Huwag ninyong ipilit ang sarili ninyo lalo na pag alam ninyong pagod kayo. Ang katawan ay nagbibigay ng palatandaan. Kapag masakit, hindi ibig sabihin na dapat tiisin. Ibig sabihin, huminto at makinig. Kapag nanginginig ang joints, hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin, kailangan nilang maalagaan. Napakaganda rin pag-usapan ng mindset. Maraming seniors kasi ang natatakot kumilos dahil baka sumakit. Pero ang hindi nila alam, mas lalong sasakit kapag hindi ginagalaw. Ang kasukasuan ay parang bisagra ng pinto. Kapag lagi itong ginagamit, smooth ang paggalaw. Pero kapag hindi pinapagalaw ng ilang araw, naninigas. Hindi dahil masira na sila, kundi dahil hindi sila na-activate. Kaya kahit dahan-dahan, kahit paunti-unti, mahalaga ang paggalaw. At syempre gusto kong pag-usapan din ang emotional side ng rayuma. Alam ko, hindi lang ito pisikal na sakit. Minsan nakakapagod, minsan nakaka-frustrate, minsan naiinggit ka sa ibang mas nakakagalaw, minsan parang kailangan mo ng tulong pero ayaw mo maging pabigat. Pero mga senior, gusto kong sabihin sa inyo na hindi kayo pabigat, hindi kayo mahina, hindi kayo sobra. Kailangan lang ng katawan ninyo ang mas maingat na pag-aalaga. Marami ng seniors sa mundo ang napatunayan na kahit may rayuma, kaya pang mabuhay ng masaya, magaan at aktibo. Gusto ko rin sabihin ito sa inyo ng diretso. Hindi mahalaga kung ilang taon ka na. Ang mahalaga ay kung paano mo aalagaan ang katawan mo ngayon. Ang daming lolo at lola na nasa edad 70 pataas pero malalakas, masigla at kayang maglakad ng walang reklamo. Hindi dahil swerte sila, kundi dahil consistent sila sa pag-iingat. Kung kaya nila, kaya mo rin. Hindi mo kailangang maging atleta. Hindi mo kailangan maging sobrang payat. Ang kailangan mo lang ay araw-araw na desisyon na alagaan ang kasukasuan mo.
At bago tayo magtapos, gusto kong i-remind kayo na hindi kayo nag-iisa sa laban na ito. Ang rayuma ay common sa seniors, pero hindi ibig sabihin na pampahirap ito habang buhay. Nakatanggap na ako ng napakaraming mensahe mula sa seniors na nagsasabing lumuwag ang kanilang joints, humupa ang sakit, at mas nakakapaglakad sila dahil sinunod nila ang mga natural routines na katulad ng nasa video na ito. Hindi ito magic, hindi ito overnight, pero ito ay totoo. Kaya ngayon, kung napakinggan mo mula part 1 hanggang part 5, ibig sabihin handa ka ng alagaan ang sarili mong katawan. Handa ka ng magbago ng konting routine para gumaan ang buhay. Handa ka ng maging mas malakas, mas masaya, at mas komportable. At gusto kong malaman mo na proud ako sa iyo. Hindi lahat ng tao ay nag-i-invest ng panahon para alagaan ang sarili nilang kalusugan. Pero ikaw, ginagawa mo. Kung first time mong gagawin ang mga tips na ito, simulan mo sa pinakamadali. Warm water sa umaga. Kaunting stretching, konting paglakad, kaunting bawas sa maalat. Pagkatapos dagdagan mo ng herbs, oils at tamang pahinga. Hindi mo kailangan tapusin lahat sa loob ng isang araw. Basta unti-unti, consistent, at may tiwala na gaganda ang pakiramdam ng katawan mo. Ngayong tapos na ang buong gabay, gusto kong sabihin sa iyo ang pinakahuling mensahe. Ang katawan mo ay hindi pabigat. Hindi kahinaan ng rayuma. At hindi ito hangganan. Marami ka pang pwedeng gawin, marami ka pang pwedeng maramdaman na maganda. Marami ka pang pwedeng ma-enjoy sa buhay. Ang kailangan mo lang ay alagaan ang sarili mo araw-araw, kahit konti lang. Kung nandito ka pa hanggang dulo, comment lakas kasukasuan.